So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito nabalita na po ito kagabi. Actually, ito dapat yung pinaka-main topic natin. Kagabi. Yung nga lang di natuloy. Pero, ang punto dito mga kababayan, papaimbestigahan po yung mga Chinese student na nag-aaral po ngayon sa bandang norte, especially po sa Cagayan. At ang sinasabi nga po nila ng mga congressman natin na sila daw po ay mga spy daw po ng China. So ngayon, pinag-aralan po natin to. At mas maganda po mga kababayan, kung matutuloy po itong hearing po na to, mas maganda po na subaybayan natin. Pero base po sa mga nabasa natin dito, itong mga Chinese student pala na to, na sobrang dami, pumasok pala ito nung panahon pala ni Digong, ni Duterte. And then, nagkaroon pala sila ng isang memorandum noong 2017 at ang isa po sa mga signatory po si Alan Peter Cayetano. So ngayon mga kababayan, diyan po sa pagpasok po ng mga Chinese, diyan po sa Cagayan, lumalabas na naman po yung pangalan po ni Cayetano. 'Di ba? Sa gentleman's agreement, si Cayetano tahimik. Pero dito naman mga kababayan, sa tingin ko kailangan na sumagot ni Cayetano dito kasi nga kasama po siya sa signatory. Oh, ngayon mga kababayan, no, so basahin natin to ha. So ito balita ito sa China Morning Post, okay? Philippine probe creeping invasion of Chinese student in province near Taiwan. So alam naman po natin na ang nagpapasok po talaga dito is yung CHED at saka si Governor Mamba. Okay. So ngayon, panoorin natin to ha para hindi na tayo magbasa. Panoorin na lang po natin itong report po from News 5. Sige. Okay, panoorin natin to. Lang Cagayan na hindi banta sa seguridad ang pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang probinsya. Legal daw ang mga dayuhan at wala silang koneksyon sa tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Pinaiimbestigahan ng ilang kongresista sa Kamara ang umano'y pagdagsa ng mga Chinese students sa Tugigaraw. Ayon kay Cagayan 3rd District Congressman Jojo Lara, nakakabahala ito para sa seguridad ng bansa. Pero agad niyang pinalagan ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Ayan na naman si Mamba. Kilala niyo si Mamba, di ba? Si Governor Mamba po, siya po yung governor po sa Cagayan na pro-China. Na di umano daw po ay nagbebenta daw po ng black sand sa China. Ayan eh. 'Di ba? Isa to sa mga issues po ni Governor Mambe na yung black sand po na hinuhukay po sa dredging is binebenta po sa Hong Kong. So, alam naman po natin na itong si Governor Mamba is pro-China talaga to. So, ang sa akin lang, bakit tayo maniniwala kay Governor Mamba na alam naman po natin na pro-China? 'Di ba? Syempre, pagtatanggol niya talaga 'yan eh. O sige, continue natin. Bahagi raw ng exchange program ng Commission on Higher Education o CHED at Chinese Learning Institutions ang pagdating ng mga estudyanteng Chinese sa probinsya. Hindi raw sila banta sa seguridad. Napaka-importante po na they should not look at us as xenophobic. Matakot tayo sa mga hindi natin katulad. Dahil welcome naman natin lahat. And we're used to these students coming here. As I was saying, we have the best schools, the best universities. Pero bakit, ang tanong kasi dito mga kababayan, no? Kung pinag-uusapan natin dito ay best school at best universities sa Pilipinas, ako naniniwala ako na hindi sa Cagayan yun eh. Kasi kung foreigner ka, syempre mag-aaral ka sa Maynila. Di ba? Andun yung Lasal, andun yung UST, andun yung FEU, di ba? O kaya dito sa Iloilo, 'di ba? Sa Davao, meron din sa Davao, 'di ba? Yung may eskwelahan din sa Davao na maayos eh. Sa Cebu meron. Sa Iloilo meron eh yung Western Visayas University, 'di ba? Pero bakit sa Cagayan? Na kung saan nga malapit sa Taiwan at kung saan nga po merong EDCA. Medyo ano lang no, hindi sa minamaliit ko po yung mga eskwelahan po sa Cagayan. Pero kunwari kung kayo po Chinese, bakit diyan kayo napunta? Tsaka bultuhan pa talaga kayo. Di ba? Ito lang continue lang natin tong video na to ha. Papakita ko po sa inyo na meron pong kinalaman dito si Alan Peter Cayetano. Pakita ko sa inyo mamaya.
Pero at least makuha na natin yung narrative, no? Sige. Humingi ng paumanhin si Mamba sa mga Chinese. Naniniwala siyang walang koneksyon ang pag-aaral ng mga Chinese sa Pilipinas sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kumukumpas lang po ako sa sinasabi ng ating presidente of being a friend to everyone and a foe to no one in this Kita mo, loko-loko talaga. part of the world. Kabilang ang Cagayan sa 4 na bagong EDCA sites na magsisilbing base ng mga militar ng Amerika sa Pilipinas na una na ring tinutulan ng gobernador. Gate ni Mamba, hindi iligal ang Chinese students sa kanilang probinsya. I just got a certification from PNP to Bigro City and the PNP province, no, that there was no reported complaints against any of these foreign students dito sa Bigro City, no, since they started about 3 years ago. Ayan ha, sinabi ni Mamba, magsimula po yan 3 years ago. So ibig sabihin nun, si Duterte pa presidente nun. Eh no, alino sinabi niya dito, oh. Ulitin natin ha. Any of these foreign students dito sa Bigro City, no, since they started about 3 years ago. And that is why I felt that 3 years ago. So ibig sabihin nun, si Duterte pa presidente. there was peaceful na coexistence. We try to respect each other. We try to be a good host to them. Sinigundahan din yan ng PNP. Wala naman daw po dapat ikabahala dahil ito naman po ay mga documented, mga students po ito, foreign students po, at meron pong mga kaukulang papeles. We were informed na these are all valid and may basis naman po because of the invitation by no less than the Commission on Higher Education. Ayan ha. So ngayon. So ito para maging fair tayo. So sabi naman po ng PNP, dokumentado sila. Yes, I agree. Totoo naman, dokumentado naman talaga yung mga Chinese na yan. Pero ang tanong, anong klaseng dokumento ba meron? Diyan po tayo makakatalo. Okay, ngayon ito. Okay. So, tingnan natin to ha. And then, mga kababayan, may nakita po akong balita dito sa GMA News. Okay? Regarding din po sa issue po na to, no? Sabi dito, Cagayan Governor Mamba sees no threat from Chinese student influx. Okay? Pero sa bandang baba po kasi nakita ko to. So ito pala yung sinasabi po ngayon ng PNP at saka ni Governor Mamba na legal. Meron silang pinagbasihan. So ito nga po yung we have this joint memorandum order number 1, series of 2017. This is entitled Consolidated Implementing Guidelines on the Entry and Stay of Foreign Student in the Philippines pursuant to the Executive Order 285 series of 2000. So naging legal po talaga. Naging legal po talaga yung pagpasok po ng Chinese dito. Kasi naniniwala naman ako na kaya sila nakapasok dito kasi dumaan sila sa proseso. Totoo naman 'yon. Wag po natin iaalis po sa mga wag po natin iaalis po yung pangyayari po na 'yon. Na nakapasok sila kasi dumaan sa proseso. So ang tanong natin dito, yung proseso mismo. 'Di ba? Una kasi mga kababayan, bakit sa laki-laki po ng bansang Pilipinas, bakit doon sila nag-stay sa norte? Bakit sa norte? Yan po ang unang tanong. At pangalawang tanong, bakit ginawa ito ni dating Pangulong Duterte? So ito nga po yung pinagmamalaki nila na Joint Memorandum number 1. Actually mahaba to, no? Siguro kailangan ko ng 1 oras para basahin to ng maayos at maintindihan. Pero nakita ko nga po dito, Consolidated Implementing Guidelines po ito eh. So ibig sabihin nun mga kababayan, noong year 2000, meron na po talagang guidelines. Ang ginawa po ni Alan Peter Cayetano at saka ni Duterte, kinonsolidate nila. Inayos daw, sabi nila. Sabi nila, inayos daw po nila eh. So ngayon mga kababayan, tulad nga na sinabi ko, medyo mahaba ito. Pero ang medyo nakakagulat lang kasi dito, ito. Isa po sa mga nakasulat dito, no? He, she at least 18 years old of age. Yan. So ibig sabihin nun, military age po kasi ito eh. Yung 18 years old, military age po ito. Well, sakto din naman, ito rin po yung college age, di ba? And then, mga kababayan, babasahin ko ulit ito eh. So, dito ko po nakita, yung mga pumirma, si Patricia Lukwanan, yung dating nga pong chairperson po ng CHED na sinibak po ni Digong.
And then sa bandang baba po, si Mr. 10,000. Si Alan Peter Cayetano. Okay. Na si Alan Peter Cayetano po, na siya rin po yung isa po sa mga tinuturo na nakipag-usap sa China regarding po sa gentleman's agreement. So, ang tanong dito mga kababayan, bakit tahimik na naman si Boy 10,000? Ayan eh. Ayan tayo eh. Kasi mga kababayan, yung regarding nga po sa gentleman's agreement, di ba, ang sabi nga po ni PBBM, totoong meron gentleman's agreement. Totoo, sabi niya. Totoong meron gentleman's agreement. So, ang sabi ni PBBM, ang gusto kong malaman kung ano yung pinag-usapan ninyo at bakit ninyo tinago. So, ang tanong ba dito, kasama ba? Kasama ba sa gentleman's agreement yung pagpapasok po ng mga Chinese dito po sa Pilipinas para mag-aral ng sangkatutak? At saka syempre, sa norte pa talaga ha. Ang laki-laki ng Pilipinas, sa norte pa talaga. Kung saan nga po merong EDCA. Di ba, tahimik na nga si Alan Peter Cayetano na siya nga po yung dating DFA Secretary ni Digong sa gentleman's agreement. Ngayon naman, tahimik na naman si Cayetano regarding naman po sa mga Chinese po na pumasok nung panahon po ni Digong. Hindi na nga namin sinisingil yung 10,000 pesos mo kasi alam naman namin kabullshitan yon. Alam naman namin kalokohan yung 10,000 pesos. Well, kung meron bumoto kay Peter Cayetano dahil sa 10,000 pesos, kasalanan niyo yan. Singilin niyo siya. Pero ako naman hindi eh. 'Di ba? Pero ito nga, lumabas na naman yung pangalan mo dito. O ang tanong dito, bakit hindi rin po siya kinukuyog ng media? Dapat po tanungin po natin si Alan Peter Cayetano dito. Sa gentleman's agreement, tahimik, kahit nga po na parte siya doon. Tapos ngayon naman sa pagpasok na naman po ng mga Chinese para mag-aral dito, na sangkatutak nga sila, dawit na naman yung pangalan mo. Andyan yung pangalan mo, nandito na naman, no? Ayan, no? So, bakit ka tahimik? At saka mga kababayan, di ba? Ang punto kasi dito, ang question kasi natin dito, si Alan Peter Cayetano po kasi, di ba tumakbong vice president yan, natalo. So, naging DFA secretary siya 2017. So, ang tanong dito, bakit siya din yung kinuha ni Duterte na DFA secretary, sa loob naman ng isang taon, aalis din yan kasi tatakbo pong congressman yan ng Taguig. So, ang question kasi natin dito, sige, 2017 hanggang 2018, usapin mo yung China para sa gentleman's agreement. Tapos, pag okay na yung gentleman's agreement, tumakbo ka bilang congressman para hindi ka na matanong. Di ba noong 2019, di ba? Kasi 2019 po yung election, 2018 kailangan po mag-resign po ni Alan Peter Cayetano. So tumakbo siya bilang congressman po ng Taguig. So, ang nangyari noon, hindi na siya natanong. Di ba? Hindi na siya natanong regarding po sa gentleman's agreement. So ngayon, ang lumalabas talaga dito mga kababayan para sa akin, planado po ito. Di ba? Para pinagtrabaho ni Duterte si Cayetano sa loob ng isang taon, pagkatapos pinaalis niya para wala nang tanungan. Oh. Ewan ko lang, no? Pero ayan po yung sa tingin ko eh. Oh. So yun nga mga kababayan, no? So kayo po mga ka-streetwise, no? Diyan po sa 1,700 po na nanonood. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa pagpasok po ng mga Chinese student nga po dito sa Pilipinas? Kayo ba, nagdududa din ba kayo dito or parang baliwala lang sa inyo? At kayo rin ba, naniniwala din po ba kayo na meron talagang gentleman's agreement at kasama ba ito sa mga napag-usapan nga po ni Alan Peter Cayetano doon nga po sa China? Diba? Kung naniniwala ba kayo na ganun nga, no? So yun, nasa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So thank you po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat, no? Yan. So thank you po, salamat po. So nakatatlong topic na po tayo. So naka-live din po ata si JDB ngayon, no? Yan. Sabi ni Baby Ruth, meron yan, di ba? Paalisin na nga mga Chinese. O nga eh, kasi wala namang problema na may Chinese dito sa Pilipinas. Wala namang problema yan na mag-aral sila dito. Pero nakakapagtaka kasi dito, bakit andun sila sa norte? Di ba? Bakit andun sila sa norte? Oh. Kaya yun. No? So thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po.